karahasan, di mo papayagan. Ang iyong kaalaman ay sadya mong yaman. Sa dilim mo papansin ang iyong taglay na liwanag. Kumikinang umaapaw sa kagandahan. Sa tibay mo't husay, talisay kang tunay. Mahalaga ka talaga sa ating bayan. Kamangha-mangha talaga, buwana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kapaligiran sa'yo'y mahalaga. Bigay mo malasakit na walang katapusan. Kalusugan mo't prinsipyo ay mahalaga. Lahat tayo'y pantay, hindi dapat na iba. Ang iyong kalaman di babahagi sa karamihan. Hindi ka panghihinaan. Kahit ang mga batang kababaihan, may taglading kamangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, buwana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't huwag mong kalimutan, ikaw ay ginto. Dapat kabigyan ng halaga. Lahat ng tayo nagmula sa iyong sinapupunan. Hindi ka may karapatang magdesisyon. Ang bagno sa ekonomiya ay hindi na iba. Hindi na iba sa aming kalalakihan. Isigaw sa mga bayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag. Ikay dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo't husay, talisay kang tunay. May taglading kamangha-mangha. Kamangha-mangha talaga, buwana. Di ka kukupas dahil ikaw ay kamangha-mangha talaga, buwana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. 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 Ikaw ay ginto. Ikaw ay ginto. Kapaligiran sa'yo'y mahalaga. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Palagi na lang mababang ani at kita ko. Sa tinagal-tagal ko na sa pagsasaka, hindi pa rin tumataas ang ani ko. Mabuti ba itong si Berto? Panalong panalo. Ano bang sekreto mo? Nako ka Efren, matagal ko na kasing sinasabi sa'yo na mag-attend ka ng mga trainings. Aba hindi ko kasi maiwan ang aking bukirin. Yan ang sinasabi ko sa'yo ka Efren. Ano lang ba naman yung ilang araw na ilalaan mo para matuto? Saan ba yung training na yan? Sa ATI ka Efren. Sa ATI? Oo ka Efren, sa Agricultural Training Institute, isang ahensya ng DA o Department of Agriculture upang maipaabot ang tulong para sa ating mga magsasaka. Maaari kang mag-training sa kanilang mga learning sites na naging farm schools ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund. Masaganang ani, mataas na kita, yan ang aking napatunayan sa aking pagpapalay. Sa tulong ng Rice Extension Services Program ng RCEF, mas lalong nadagdagan ang aking kaalaman sa pagsasaka. Dahil rehistrado ako sa Registry System ng Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, ay mas napadali ang pag-avail ko ng mga trainings. Malaking tulong pala talaga ang training sa tamang pamamaraan ng pagsasaka. Saan nga ba sila pwedeng kontakin?
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, makipag-ugnayan sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2, Malasin, San Mateo, Isabela o mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-9462-474. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda. Programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute. Mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura. Pag-aaral sa pamamagitan ng internet. Serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Isang masaya at mapagpalang araw mga ka-ATI. Kayo po ay nakikinig sa ating programang Ugnayang ATI. Hatid ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2, ang capacity builder, knowledge bank at catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong mga kasama. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Bataz. Na handang magatid ng makabuluhang talakayan at inspirasyon, lalo na ngayong ipagdiriwang po natin ang National Women's Month. Pagpupugay po sa lakas, galing at mahalagang ambag ng kababaihan sa agrikultura sa ating pong lipunan. Mga ka-ATI, samahan po ninyo kami sa isang makabuluhang talakayan ngayong Women's Month, kung saan bibigyang pansin natin ang mahalagang papel ng kababaihan sa agrikultura mula sa bukid hanggang sa pamumuno, mula sa kaalaman hanggang sa pagbabago. Shoutout din po sa ating pong mga solid na mga magsasaka, extension workers, kababaihan at kabataan sa agrikultura at sa lahat po ng nakikinig at nanonood. Salamat po sa walang sawang suporta at sana po ay tuloy-tuloy po ang blessings at maging bongga ang ani po ninyo this season. Binabati rin po natin ang ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Regional Field Office Number 2 sa pamumuno po ng isa sa mga babaeng leader ng Region 2, ang ating Regional Executive Director, Dr. Rosemary G. Aquino. At hindi na rin po mawawalang aming pasasalamat po sa ating pong mga partners mula po dyan sa state universities and colleges, mga provincial, municipal at city agriculture offices, ang ating pong mga national government organizations at iba pang mga agencies. Salamat po sa ating pong teamwork. Big salute din naman po sa ating mga LSA cooperators, magsasaka scientista practitioners at local farmer technicians. Kayo talaga ang tunay na bayani ng ating bansa. At syempre, binabati na rin po natin ang ating pong mga kasamahan, ang ating pong ATI RTC family, RTC2 family sa pangunguna po ng ating Center Director, Dr. Clarice Maria Galasca. Salamat sa patuloy na suporta. By the way po, tayo po ay live na live sa pamamagitan ng ATI Region 2 Facebook page. At kasabay nga po na tayo po ay napapakinggan din sa ating mga partner radio stations tulad ng DCDA Radyo Pangkaunlaran, DWQP Love Quirino Radio, DCTS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana, at saka DWRL Lalo 95.1 FM. Kasama na rin po ang DWCJ 98.1 FM Radyo Bayanihan ng NIA Region 2 na tuwing Webes po ng tanghali ang tayo po ay nag-e-ere sa kanilang radyo. Dahil mas pinalawak pa po ang reach po natin dahil yun nga, nagkaroon po tayo ng MOA signing po sa kanila. Para naman po sa mga nais manatiling updated sa mga programa at aktibidad ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, maaari nyong i-follow at i-like ang aming mga social media pages para sa mga pinakabagong balita at impormasyon. At hanapin lamang din po ang aming pong Facebook page ATI Region 2 o ATI RTC2 sa X at Instagram at sa TikTok naman din po ay ATI RTC2. Gayon din po sa aming YouTube account, meron din po kami niyan para mapapanood nyo po yung mga latest na videos po namin, yung sa School on the Air, mga latest videos po natin sa Ugnayang ATI at mga success stories sa aming pong YouTube, Agricultural Training Institute Cagayan Valley po ang aming pangalan. Mayroon din po kaming official na website na maaari po ninyong bisitahin sa
para po sa mas kumpletong detalye tungkol sa aming mga programa at serbisyo. Okay, at makakasama po natin ngayong sa ating studio ang ating pong media production specialist 2, focal person din po ng regular program at international internship program dito po sa ATI, si Engineer Beverly Ezerpilia, at kasama niya rin po si Ms. Rondine Aquino, ang ating pong technical support staff 1, dahil may mga inihanda po silang i-share na latest trainings na inihanda po ng ATI under naman po ng regular program. At syempre pag-uusapan din po natin sa ating programa ang exciting na international internship opportunities para sa ating mga kabataan sa agrikultura. Kaya naman mga ka-ATI, huwag po kayong aalis at manatiling nakatutok din sa ating ugnayang ATI kung saan tuloy-tuloy ang hatid naming impormasyon, kaalaman at informasyon para sa ating magsasaka, kababaihan at kabataang agri. Sa mga nais pong matuto ng libre sa iba't ibang teknolohiya sa agrikultura, maaari kayong mag-log on at mag-enroll sa aming e-learning portal www.elearn.extension.gov.ph. Marami po tayong online courses na pwedeng pagpilian. Muli, libre po ito. Wala itong bayad. At hindi lang yan. Kapag natapos mo ang bawat kurso, ay magkakaroon ka ng e-certificate. Kailangan lamang tapusin ang buong kurso upang makakuha nito. Dito sa e-learning portal ay maaari kayong mag-aral in any place at your own pace. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa ATI Region 2 Facebook page o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. And we're back mga ka-ATI and you're still listening to our program Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong nakakasama ko po si J.R. Batat. At ako naman po si Jolina Sanchez. At ngayon mga ka-ATI ay i-welcome na po natin ang ating mga special guests. Kasama natin ngayon sa ating studio, walang iba kundi si Engineer Beverly Ezerpilia, ang ating media production specialist 2 at focal person ng regular program at international internship program ng ATI. At kasama niya rin si Ms. Jean Randy Aquino, ang ating pong technical support staff 1. Ayan, so magandang araw po sa inyo and happy Women's Month sa ating mga special guests ngayong araw na to, partner. So, kumusta po kayo at welcome po muli sa ating programa at first time din ang ating kasama na si Ms. Jean Randy. Kumusta ang buhay pag-ibig ni Ma'am Rondine? Yan. So first, binabati ko rin kayo ng Happy Women's Month. And of course, sa lahat po ng mga nakikinig, isang pagpalang araw and Happy Women's Month po sa inyong lahat. Okay, Ma'am. Ayan. Happy Women's Month din po sa ating pong kasama kay Miss Jolens. And para po masagot ang katanungan po kanina ni Kuya JR, kamusta ang aking pag-ibig? Parang katulad ko po, malusog at Yes naman!
empowered women. Tama. Ayan. Ube. Ube. O, naka-ube ang ating mga ano. At dahil silang ating special guest sa panghuling week ng buwan ng Marso, ay maganda to na dalawa silang magiging panauhin natin ngayong araw na to para mas mabigyan po natin ng empowerment ang mga kababaihan. Right? Correct. Okay? So, magsimula na po tayo sa ating sa ating pong talakayan sa araw na to dahil nasabi po natin sa ating mga tagapanood kanina na tayo po ay mapag-uusapan po ngayon natin ang 2026 regular program at syempre ang International Internship Program po ng ETI dito ngayong 2026. So, unahin po muna natin yung ating regular program dahil kayo po ang focal person po dito sa ETI, Miss Babs. Maaari po ba ninyong ibahagi po sa amin kung ano-ano po yung mga nakalatag na mga trainings ng ETI Region 2 para sa taong 2026? So, muli ay magandang araw po sa ating lahat na nakikinig po dito sa Ugnayan ETI. Para po sa regular program po, under the Career Development and Management Services section, we have plotted different trainings po for the RBOs, AEWs, and ating pong mga indigenous peoples. And kasama na rin po yung ating mga municipal agriculture days. First is, we have training to be conducted this coming April, which is yung po ating farm business school para po sa mga indigenous people ng Santo Niño, Cagayan. And the extension management training po for the municipal agriculturists and AEWs and within the region. And for the month of April, we will be conducting a training on fundamentals on policy planning and monitoring evaluation, or yung tinatawag po nating PPME. Kasama po yun sa curriculum track po ng ATI po natin na ito po ay kakandak for the AEWs and RBO coordinators. And another training po for the month of June is for the RBOs. The RBOs po yung mga 4-H natin, mga RIC, magsasaka siyentista, and yung ating pong FBLP or VLAP. Kakandak po natin yung data collection and management training po. And other trainings may conducted. Ayan po, nasabi po ni Engineer Bebs yung ilan po sa ating mga training na ikakandak sa ating pong first semester. And for the month of July po ay meron din po tayong nakaplat na mga training such as training on fundamentals of policy planning, monitoring, and evaluation or PPME po para rin po sa ating mga RBO coordinators. And for August po, meron po tayong training on fundamentals of policy planning, monitoring, and evaluation para rin sa atin pong mga RBOs. And lastly po, sa August, meron po tayong training on fundamentals of PPME for hindi na ulit. Sorry guys. Sige lang, go. Sige lang. Ulitin ba? RBOs. Last Yun na, na. ito na pala ang last. And last po, nakandak na po natin ang ating unang batch ng Expanded Basic Agricultural Extension Course, and target po natin ngayong first semester din po na makapag-conduct po ulit ng 2 batch ng Expanded Basic Agricultural Extension Course para po sa ating mga kasamahan sa DA, sa Department of Agriculture dito po sa ating rehiyon. Yes. In addition to that, sa ating pong IBAEC na nakandak last year and na-culminate po this year together with the director po ng ATI, Ma'am Remy and Ma'am Niet, we will be conducting the technology training na po sa mga first batch po natin na train na po ng IBAEC para po tuloy-tuloy na po yung learning na matutunan nila na next naman na po ibabahagi nila through the farm business or the Farmer Field School, yung FFS, na which is inline po sa magiging result ng kanila pong ASAP na present po nila during their graduation. Whatever the commodity na focus po ng kanilang ASAP, yun po yung magiging focus din ng kanilang Farmer Field School na ikakandak doon sa community kung saan sila nag-community needs assessment. Marami yung nakalatag para po sa taong ito. Pero ma'am, sino-sino po yung maaaring makinabang o lumahok po sa training na ito? Yes, as we have mentioned sa mga trainings natin na nabanggit, we focused on the rural-based organizations, coordinators, and yung mga EEWs natin sa different LGUs, and yung ating po mga EEWs. But most especially, in support po sa ating CLAP for IP na program for the indigenous peoples, which will be conducted po sa Santo Niño. Sila po yung mabe-benefit. And siyempre po, yung ating po mga DACOS na personnel po ng DARFO dito po sa ating pong region.
So, ayun po naman, napakagandang balita dahil syempre yung ating pong mga kababaihan ay nakasali na sa regular program. Tama po, dahil yun po sa Rural Improvement Club, 4-H, at sa ating mga magsasaka siyentista. At matanong po namin, kasi nasabi nyo rin po kanina, ay yun nga po, pagtutuunan po natin na mabigyan po ng pansin ang ating pong mga IP, sabi nyo po sa ating Club 4 IP. So, dahil etong baik po natin ay katatapos lamang po yung graduation po nila, yung first batch. So, kumusta na po sila, ma'am? Ano pong mangyayari kapag? Ayan. For the IBAEC participants natin, yung pioneer batch natin, actually nag-end siya this February 20, yun yung graduation natin, together with the directorates ng ATI. Sila naman po ay mag-a-attend na ng orientation this coming April. Yung orientation po, ang purpose niya is, kailangan po sila kasi ma-orient ano yung mga different programs sa DARFO or especially under DA. Ano yung mga pwedeng ipasok na programs sa isang community na hindi na lang nagpo-focus sa isang commodity. For example, they are in charge po sa corn program. Hindi pwedeng corn program lang ang kanila pong i-offer or i-introduce sa isang community. So, ang purpose po kasi ng DA Reach natin and with this IBAEC is holistic approach yung gusto natin. Gusto natin is lahat ng programs na related to agriculture, lahat ng programs na pwedeng makatulong sa community, ipapakilala natin doon sa community. Wala tayong pipiliin, wala tayong ipaprioritize na commodity na ifo-focus para po sa kanila, which is, yun ang ayaw natin. Gusto natin lahat ng kailangan nila, lahat ng gusto nilang pwedeng ma-avail, or lahat ng pwedeng nilang ma-avail, makilala nila or malaman nila. Okay. Matanong ko lang din, ma'am, since nung graduate nga sila nung February 20, na-deploy na po ba sila sa mga kanilang assignment or ano pa yung mga pagdadaanan nilang proseso bago sila ma-deploy po sa mga community? Actually, DARFO conducted initially yung meeting together with the graduates and inassign na sila finally doon sa mga community kung saan sila ma-deploy. But then, wala pang final date kung kailan sila officially ma-deploy since magkakaroon pa naman ng orientation with the different DA programs na kailangan malaman nila. At least sa ngayon ay alam na nila kung saan sila magpo-focus na community. Yes. At syempre, nasabihan din po sila na hindi dapat lang sila mag-focus sa isang commodity. Okay po. Alright, so next question po tayo, tawag dito, paano naman po natin malalaman, paano malalaman ang ating mga magsasaka at kabataan yung mga schedule at kung paano raw po sila makakapag-register? Ayan, so sa mga trainings po natin ng ATI, we are posting naman po in partnership with the ISS, yung mga schedule na the trainings po natin, but then, sa mga trainings po na for AEWs, we have specific criteria po kasi before po sila mag-attend. Especially yun, dapat sila po ay nakapag-fundamental course which is yung ating BAEC. Na isa po yun sa requirements natin. And we are considering po kung ano yung mga na-conduct na nila na training, ano yung talagang hawak nila na program. Before po natin sila pwedeng i-invite dun sa specific program. But then, we have specified naman na kung ano yung mga municipalities na pwede natin i-invite sa different trainings. Okay, so kasi madaming mga nagtatanong sa atin, ma'am, kung tawag dito. Syempre naipopost po natin yung mga po natin sa Facebook. So paano yan sumali diyan? Makakasali pa ba kami kung sakali man ganun po? ma'am, since may target na po tayo na participants sa mga training po natin, paano kung yung concern din nung iba, paano sila makakasali? Pwede rin po ba tayo mag-entertain ng na hindi saklaw doon sa target natin or tulad gaya din ba nung ibang trainings na kung magsusulat sila, magre-request sila na attend ay pwede. Ano po yung approach po natin dito? Yes, as to other trainings na hindi pa tayo nakapag-complete ng slot, pwede natin silang ma-consider as long as sila po ay mag-signify through the letter of intent na sila po talaga yung willing mag-attend for that kind of training. Okay, so at least ngayon pa lamang, kung gusto po nila na sumali doon, pwede na silang mag-send para kung sakaling hindi po kompleto yung ating pong mga participants for that training, ay pwede silang ma-invite. Yes. Siguro naman, ma'am, may susunod na batch, so susunod na taon. Baka pwede natin i-consider kung mag-send na sila ng letter of intent ngayon at hindi sila na pagbigyan, pwede natin siguro i-consider yun sa susunod na mga taon. Yes po. Okay.
Okay, so may karagdagan po ba kayo, Miss Jean? Ayan, based po dun sa kinandak po namin ngayong March po, yung BAEC po na conducted last March 9 to 13, meron din pong mga offices po na nag-signify, tumawag po sila na gusto rin po sana nilang mag-attend po ng ating pong training. But since nakompleto na po natin yung ating mga targeted packs, nag-signify naman po sila na during the next batch po ay kung pwede ay sila din po or from their office din po ang mag-attend ng training. Okay, so good to know. Kasi at least mabibigyan pa rin natin ng pansin yung mga concern na mga magsasaka natin na gusto pong sumali sa mga trainings. Tsaka And may... we would just want to remind them, yung mga participants, especially mga AEWs natin na gusto mag-attend ng training, they should make sure na sila po ay Unexis. Nakapag-register sa Unexis natin kasi yun na yung parang Susundin. requirement sa atin na dapat before sila matrain, sila po ay nakapag-register para ma-make sure din natin na kasama talaga sila sa profiling natin ng AEWs. Okay, so sa mga nakikinig at nanonood sa atin na mga AEWs, kung hindi pa po kayo registered, i-scroll lamang po ninyo yung ating official Facebook page. Nandyan po yung ating QR code. Yes. Nandun din po yung ating link para makapag-register po kayo. So yung Unexis, yun po ay mga EEWs lamang po ang magre-register. Okay, kaya sa mga nakikinig po sa atin ngayon, baka maguluhan po kayo. Yung mga EEWs, yung mga agricultural extension workers po natin, yung mga nagtatrabaho po sa LGU, sa DA po, ang mga magre-register po doon. Kasi doon po namin ibabase, kung yung mga trainings na din na na-attendan po nila, para meron din po kaming database, kumbaga. Tsaka hindi na lang permanent yung pwede dyan, pwede na din po yung mga contract of service. Yes, yung mga job orders po natin. Okay? So, marami pa po tayong pag-uusapan. Isa lamang yan sa isang, sa topiko po natin ngayong araw na to, siksikaliglig at umaapaw pa rin po ang ating talakayan. Kaya, mamaya po, pag-uusapan naman po natin ang mas pinalawak pa na oportunidad para sa ating mga kabataan dahil pag-uusapan po natin ang International Internship Programan po ng ATI dahil nandito na nga rin po ang ating focal person ng International Internship Program ay pag-uusapan na rin po namin yan. Kaya sa mga nakikinig po sa atin ngayon ay manatili po kayong tumutok dahil kami po ay magbabalik dito sa ating programang Ugnayang ATI. Alam mo ba? Extension services sa agrikultura at pangisdahan ang pangunahing daluyan ng kaalaman at teknolohiya para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Dito nagmumula ang lakas para sa mas mataas na ani, matatag na kabuhayan at masaganang kinabukasan. Ngayong Oktubre, ipagdiwang natin ang National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na may temang One Goal, One Extension, Advancing Agriculture and Fisheries for a Food Secure Nation. Sama-sama tayong kumilos para sa mas produktibo, sustainable at matibay na sektor ng agrikultura at pangisdaan. One Goal, One Extension. Ang NAFAS Month ay pinangunahan ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo.
gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang TPI. Kami pa rin po ang inyong nakakasama, JR Soriano Batman. And Jolina Sanchez. At yun nga, partner, lilipat naman tayo ngayon sa ibang bansa. Yes. Para pag-usapan itong internship program, international internship program, na kung saan alam ko na maraming gustong makinig, lalong-lalo na yung mga gustong mag-apply noon na nawalan ng time at nawalan din ng slot. So ito nung pagkakataon nila, partner, para mas lalo pang maunawaan ang ating mga international internship program. Okay, so yun nga po, kanina napag-usapan po natin yung mga iba't ibang trainings and programs under the regular program ng ETI. This time naman po, dahil nandito rin si Ma'am, si Ma'am Bebs, ay ang ating pong focal person ng International Internship Program. Ma'am, maaari nyo po bang ipaliwanag po sa ating pong mga manonood kung ano po yung mga programang ito? So under ATI, we have the International Internship Program. We have 3 na bansa po nakapartner for this international internship. Una po is yung Philippine-Israel Internship Program for the Youth. Yun po yung mga pinapadala natin sa Israel, of course. And we have the Philippine Internship Program for the Japan naman po, yung mga gustong pumunta ng Japan. And yung atin pong mga gusto rin pumunta ng Taiwan. Yung Philippine Internship din natin sa Taiwan is which is ito pong mga 3 internship natin nito is pare-parehas po silang 11 months na magi-stay po sa bansa na nabanggit natin. And for the information of everybody, this international internship programs po ay na-offer po para po makapagpadala tayo ng mga kabataan na nais pong matuto sa agriculture at nais matulungan ang agriculture sector dito sa Pilipinas. Kasi basically, they will need to adapt or learn yung mga different technologies sa different country na nabanggit, na whatever technology na pwede nating i-adapt at pwedeng makuha dito sa Pilipinas para naman ma-improve po natin yung mga practices natin dito. And this internship program is actually a great opportunity po, not only na ma-learn nila yung kanilang, matuto sila personally, and then magkakaroon din sila ng possible partnership sa mga different companies po dun sa bansa na pupuntahan nila. And unahin ka na rin po yung mga possible na, kasi pwedeng itanong din ng mga listeners natin, ano ba yung mga qualifications, ano ba yung mga requirements na kailangan namin malaman bago kami pwedeng mag-apply. So unahin na po natin dun sa Philippine-Israel Internship Program for the Youth. Ang mga pwede po mag-apply dito, which is almost the same with the Taiwan Japan internship natin, they must be single. Ano po? Wala po silang ka-live-in partner, and of course walang anak, especially mga babae natin. Wala po silang anak, wala silang ka-live-in, and hindi po sila buntes upon application. And sa Israel is dapat sila po ay age 21 to 33. Sila lang po yung mga pwede na mag-apply dito po sa ating pong Philippine-Israel Internship Program. And sila din po ay preferably a son or a daughter po ng farmer or fisher or a cooperator po ng ating pong mga certified learning sites or farm school. Sila rin po dapat ay may existing agricultural land regardless naman po sa size and status of ownership. So pwedeng hindi man kalakihan, at least meron silang, ang purpose kasi ng land na existing agricultural land is doon nila possible na i-implement yung project na
i-adapt nila from the country. So, gaano man siya kaliit, and ano man yung status nila, they can be a tenant or sila mismo yung may-ari, okay lang. Ano po, pwede sila mag-apply. And of course, has good community standing and a good moral character certified by the barangay chairman. Kasi ayaw natin na, of course, hawak nila ang pangalan ng Region 2. So, ang gusto natin, maganda or andun yung magandang attitude or ng ating pong mga kabataan na ipapadala doon sa bansa. And of course, ito yung mga minsan kailangan natin i-consider, must not be related by consanguinity or affinity within second degree of any ATI employee. So meron po tayong affidavit naman na pinapasubmit during the application nila. And, ayun, meron din tayong mga pinapa-require na laboratory results, medical certificates, na yun naman is in support na talaga po sila physically fit na pwede po mag-work doon sa Israel. So, yun po. Whatever documentary requirements during the posting naman po, during the recruitment naman po natin is binibigay natin doon o nilalagay natin sa post yung link kung saan nila pwedeng i-download yung mga forms na kailangan nilang i-submit. Tama. Yan. And for the Taiwan and Japan internship natin, Ms. Jin will share that. Ayan po. So, since nasabi na po, napahapyawan na po yung mga qualifications, requirements po na kailangan po sa ating mga international internship, halos pareho lang po yung mga requirements and qualifications po dito po sa ating internship for Japan and Taiwan. Ang kaibahan lamang po doon po sa kanilang age bracket. So, dito po sa ating pong internship for Taiwan ay 20 to 35 years old po ang pwedeng mag-apply. And sa atin naman pong internship for Japan ay open po siya sa atin pong mga kasama na aging from 20 to 30 years old. And ayun po, nasabi po kanina ni Engineer Bevs na ang isa pong requirement doon or qualification ay meron silang existing agricultural land para din po after po ng kanilang 11 months na training or internship po doon sa napili po nilang bansa ay meron po sila talagang space na kung saan sila magpuput up po ng kanila pong gagawing agribusiness. In addition to that, nabanggit po namin yung mga age bracket kung sino yung mga pwedeng mag-apply sa different country na nabanggit natin. But sa Israel po natin, kailangan sila po ay graduate ng agriculture or any agri-related courses. And as sa Japan naman po and Taiwan, kahit OSY pwede po mag-apply. Out of school yun. Yes. Yes, and hindi po siya restricted na for agriculture or agriculture related lang po ang kanyang course. So pwede pong other courses na non-related po sa agriculture. Okay. Okay, ma'am, matanong ko lang po, since may 3 tayong lugar internationally, ilan na po yung napadala natin so far? Kung mayroon po kayong data or datos po nandun ngayon, nakasalukuyan na nandun po ngayon sa mga lugar po na nabanggit po ninyo. For the Israel po, meron tayong 2 na ongoing na ngayon. And sa Japan po natin, kauuwi lang po nung isa, which is si Mike Jimbo Baloran. And meron naman na po tayong 3 ngayon na ongoing po yung kanilang PDOC doon sa ATI Central Office. Nagpe-prepare na po sila for their departure po. Wow. And for Taiwan naman po, meron po tayong ongoing na 4 doon po sa Taiwan. And meron pong 6 na mag-undergo naman po ng farm immersion. Yun po is requirement bago po sila talagang ma-qualify na mag-intern po natin sa Taiwan. Okay. Good to know that, ma'am. At least marami po tayong mga interns from At kustahan lang po namin sila, ma'am, dahil syempre ito nga pong nangyayaring gulo sa pagitan ng US at ng Israel at ng Iran ay dahil meron po tayong internship program sa Iran, sa Israel. Kumusta po sila, ma'am, ngayon? Apektado rin po ba sila doon, ma'am? So as to the Israel internship po natin, nabanggit po natin may dalawa tayong intern doon. And
we are continuously monitoring po yung kanilang situation. And upon monitoring naman po is, maganda naman po yung kanilang maging sitwasyon doon. Though, meron namang mga part na medyo affected sila kasi may time na may alert and then kailangan din nilang pumunta sa mga bomb shelter. Though hindi naman mismo doon sa area nila yung as in natatamaan ng bomba. So, dun sa portion nila is safe. And masasabi ko na hindi naman sila magiging directly affected dun sa gera na nagaganap. And good thing, dun po sa area kasi nila is under sila sa avocado. And this season po is hindi na peak ng avocado. So magiging konti na lang yung work na gagawin nila sa kanilang assigned farm. So ililipat na po natin sila from Milopri. Lilipat po, but no specific location yet, pero medyo mas malayo po dun sa Tel Aviv kung saan ginaganap yung gera. And that's the actually maganda po yung naging result na naging off-season, hindi na peak ng season ng avocado. So, maganda yung purpose na maililipat na sila sa iba. So, medyo malalayo sila doon sa portion na affected ng ating yung gera. Ayan, in addition din po ngayon po na meron po silang nararanasang unprecedented na mga happenings po doon sa kanilang bansa ngayon kung saan sila nakadeploy ngayon ay actually po sa central office po before po silang ipadala sa bansa po na kanilang pag-internshipan ay nagkakaroon po sila ng mental health awareness training kung saan doon po talaga sila tinuturuan kung paano po i-handle yung mga bagay-bagay. Kung for example ay makaramdam po sila ng biglang pagka-homesick ay kung paano po nila yun, paano po sila makapag-cope up and kung paano po nila yun ma-overcome. And we believe po naman na with the personality po ng atin pong dalawang pinadala doon po sa Israel ay talagang kaya naman po nilang i-handle and mag-cope po sa mga nangyayari po sa kanila doon ngayon. At least po ay nakakausap po natin sa kanila. Ito, open po yung communication. At good thing talaga partner na okay pa rin po yung mga kalagayan nila doon. At hopefully matapos na din po yung giyera dyan na sa pagitan nga po ng Iran at saka Israel para po naman sa ganun ay may stop na rin po yung paghihirap ng mga taong apektado po sa naturang giyera. Okay. At syempre, talagang nag-aalala yung mga magulang ng mga bata, ano? Dahil, syempre, hindi naman natin inaasahan yung mga ganitong bagay. Kaya napaka-importante na yung close monitoring natin sa kanila, ma'am, na syempre is tayo ang nagpadala sa kanila doon. At ini-ensure naman natin na safe sila doon sila sa kanilang farm na pinuntahan. How about naman po doon sa kwan natin, yung nasa Taiwan po natin, ano po yung mga assessment natin, yung mga apat na nandun, ma'am? Just to share with you guys, we've been in Taiwan last March 2 to 6. March 2 to 6. So talagang nakita ko. Ganun pala doon. Ang ganda ng Taiwan. Actually, we can never compare talaga gaano kagandang Taiwan sa Philippines. So, especially sa mga technology, napakarami talaga. And maganda po, nakita ko personally kung saan natin pinapadala yung mga bata. And upon monitoring, nakita namin na very close na sila sa mga host farm. May mga minimal lang naman na mga interns natin. Kasi nationwide yung mga interns na minonitor natin doon. May mga interns naman na meron namang medyo problema with the host farm, but then yun yung mga inaayos with, kaya nagkakaroon po tayo ng monitoring. Yes. And ang kagandahan din ng pag-monitor na yun, actually, nakita namin na nalaman namin ano ba talaga yung mga status, ano yung parang naging perspective na ng host farmer dun sa mga bata. And nalaman na rin namin yung mga naging status ng mga previous interns natin na napunta rin sa kanila. So, actually, sa mga naging interns natin na ongoing na 4 na nandun, ang napuntahan ko is isa lang. Kasi doon meron pa kasing 2 team yung napumunta. So,
sa kabilang team po na monitor yung 3 interns natin. When, upon asking naman po yung other team, is maganda po yung kanilang situation. So, most of them ay talaga pong napunta dun sa vegetable area. Kasi po yun po yung focus ng halos ng mga kapartner natin na nandun po na kapartner natin sa internship po natin for Taiwan. Ang maganda pa po doon, during the monitoring, sila na po, yung mga Taiwan host farmer na rin ang nagre-request na dapat i-prolong. Kasi very short daw yung 11 months na pag-stay nila doon. Kasi parang yung 11 months pa lang daw is, yun na yung talagang very close na sila, parang nakapag-adjust. Parang peak season din ng closeness nila. True. Tapos biglang aalis, di ba? Parang ang hirap. So, actually, ang mostly na-recommend nila is at least 2 years sana. Kasi parang ang gusto nila is 1 year yung adjustment, then 1 year, yun na yung gamay na nila lahat. And then, good thing din dun sa monitoring, nalaman namin na as in yung closeness ng mga bata dun sa mga host farmer na to the point na ayaw na nilang umuwi. Sana. Pero umuwi sila. Alam naman po natin na hindi pwedeng hindi sila umuwi. Dahil kailangan pa po nilang i-implement yung kanilang magiging project proposal na gagawin. At kailangan ma-receive yung 50,000 na sort of capital nila. Oo. May sinasabi si Sir Sir Parang JR. babayaran na lang nila yung... Ano po yung consequences? consequence. Kung ayaw nilang bumalik. Oo. Hindi pwede. So at least mayroon naman silang kasunduan. Kasunduan. Pwede naman na for example, babalik siya dito after ma-implement yung project. babalik Pwede na siya. siyang bumalik. Natuwa ako dun, partner, no? Iba talagang Pinoy na sa adjustment and of course sa performance natin. Okay, so dahil Israel, Taiwan. So kumusta naman po si kasi kakabalik niya lang po si Sir Michael G po kumusta kasi na-welcome natin siya dito sa Philippines, okay? At kumusta yung kanyang ini-implementang programa naman po? Ayan, actually si Mike Jimbo Baloran is kakauwi lang this ano po siya February. Ayan. So, kape-present lang din niya yung kanyang agribusiness proposal. And wala pa po tayong update kung makukuha pa siya dun sa top 3 na makaka-receive ng 150,000. But as to the 50,000, ang initially na-update niya sa amin is ililink niya sa 4-H club ng Cordon. So, meron po kasi silang plan na dapat mai-register nila or maipa-certify nila as learning site yung kanilang 4-H club. So, magiging ka-partner, ang tawag nito, si Mike Jimbo Baloran yung mag-focus na while implementing the project, i-implement din niya yung magiging project sa 4-H club. Okay. And we will magiging guest po namin siya this coming April. And makakausap po namin siya kung ano pa yung mga plano niya after yung sa pag-implement niya ng program. Para mas malinawan po tayo kasi syempre galing siya ng Japan. At alam naman natin ang Japan ang pinaka naguguna sa mga bagong teknolohiya sa buong mundo. So paano niya yun may implement lalong-lalo na at sabi niyo po ay sa 4-H niya gustong ibuhos yung kanyang programa, ma'am? At magandang-maganda yun dahil ang kabataan ng pag-asa natin, lalong-lalo na sa larangan ng agrikultura dahil alam naman po natin patandang ang ating mga magsasaka. Ayan, in addition po sa sinabi kanina ni Engineer Bebs, of course, hindi po natatapos sa 11 months na internship lamang po. Ang layunin talaga ng atin pong mga interns, katulad po ni Sir Mike Jimbo na galing pong Japan ay pagka-uwi niya po ay hindi po talaga siya totally na nagstay muna sa kanilang tahanan kasi yung isa pong kasama niya kung saan nakabuild po siya ng connection, kasama niya pong naging intern sa Japan ay in-invite din po siya na sumali po sa training kung saan parang dumalo sila sa mga hands-on activity po ng beekeeping or apiculture. So ayun po, yun po yung mga opportunities talaga na makukuha or makikita po natin after po ng internship po nila. Okay, so maraming salamat dun sa mga informasyon na yun, partner. Dahil talaga naman na
when it comes to international internship program, talagang dinudumog din tayo, hindi lang sa Yes. mga comment, kundi pati sa ating mga messenger. So, bilang bahagi po ng ating programa, ma'am, since we are celebrating Women's Month, so hingin na din po namin kayo, no? Ano po yung mga mensahe po natin sa mga kababaihan, lalo na po sa mga kabataan na nais po pumasok sa agrikultura. So, Ma'am Beverly po siguro muna, and then si Ma'am Jean. Okay po. Yan. So, in celebration po sa ating Women's Month, of course, I would like to extend my heartfelt appreciation po to all the women who continue to inspire, lead, and make difference in their respective fields and communities. Your strength po, dedication, and resilience shape not only your own paths, but also create opportunities for others to grow and succeed. So, kayo po yung mga naging instrumento para po may mga ma-inspire pa ng mga kababaihan to venture into agriculture, to learn more in agriculture, and while inspiring the women, na-inspire na rin po natin yung mga kabataan. And sa isang karangalan po na makita kung paano patuloy na nagsisikap ang mga kababaihan na mag-grow, matuto at magbigay ng daan sa mga maraming oportunidad. Hindi lamang po sa sarili, kundi sa ibang mga kababaihan at mga kabataan po natin. At naway patuloy po nating suportahan ang isa't isa, basagin ang limitasyon at palakasin ang boses ng bawat kababaihan. At para po sa mga kabataan, ito po yung gustong-gusto kong sabihin sa inyo na you should take different opportunities na nakikita nyo na ino-offer ng government natin and the ATI. Kailangan nyo lang ng courage to apply in those different programs for you to take your first step po. Who knows? Yung mga opportunity na ginagrab natin is yun yung mga opportunity na magte-turn sa atin sa mga pangarap natin and magli-lead sa atin doon sa mga success na gusto nating marating and who might lead you from an ordinary to an extraordinary young farmers. So, opportunities only knock once. Kaya wag niyong palagpasin kung ano man yung mga magagandang programa na in-offer ng government and ng Agricultural Training Institute. O yan, ganda nun, partner. No? Yes. When opportunity knocks, Open the door. Open the door. Grab it. Okay, Ma'am Jean, it's your turn. Ayan no, short flashback lamang po kasi ako po ay talagang ni-raise sa isang pamilya na ang kinabubuhay po talaga ay pagsasaka. So, unang-una po nung kabataan ko ay na-expose po talaga ako sa mga agricultural activities. At nung una po, akala ko talaga ay kakaiba yun. Or parang iba yun sa mga kasamahan ko or sa mga kaibigan ko na talagang tinuturuan sila sa mga household chores po. Ako, while sila ay tinuturuan sa household chores, ako naman po ay sinasama sa farm ng akin pong papa. And pagkalipas po ng ilang taon, nung pumasok na po ako sa kurso ng agriculture, doon ko po na-realize, doon po na-fulfill yung satisfaction ko na hindi po pala talaga kakaiba yung mga kababaihan na nagve-venture into agriculture. So, lagi po nating isipin sa atin pong mga kababaihang agrikulturista na we are not different po. We are just unique in our own ways. So, Yes. very well Nice. said. Thank you. Just to share also, Miss Jean is the former scholar po natin sa Easy Agri. Ayan, so inabsorb na siya ngayon ng ATI at kasama na natin siya ngayon na nag-i-implement ng different programs po natin dito sa AD. Baka gusto mo ring lumipad sa Israel, ma'am. baka ako Wag ang mo na. At syempre, isang karangalan din po sa amin dito sa ETI, dito sa ating programa na kayo po ay maimbitahan po namin muli dito sa ating programa dahil marami po talagang mga gustong mag-venture din into agriculture, hindi lang talaga nila alam kung paano yung first step. Na tamang-tama yung sinabi niyo, ma'am, you just have to have a courage sa lahat ng mga gusto natin kasi hindi magsisimula ang isang pangarap kung hindi ka mag-i-step. Okay? At kailangan lang po natin ng tibay ng loob. Kaya nga ito, nandito kami sa programang ito at inaanyayahan po namin kayo na sumali sa mga programa ng ating mga gobyerno dahil napakarami po yan. Hindi lang po natin minsan nahahagilap kasi iba yung ginagawa natin. So, dapat mga ganitong programa yung pakinggan po natin. Okay, so yun nga po
Happy Women's Month po sa inyo. Ma'am, since marami po yung nagtatanong sa atin and minsan po hindi natin din alam kung ano yung mga isasagot sa kanila. So kung may magtatanong po or gustong sumali po sa mga programa po na ito, saan po sila maaaring makipag-ugnayan para sa karagdagang impormasyon pa? Ayan, so pag nagpo-post naman po tayo ng recruitment about po sa mga international internship programs, is naka-attach naman na po yung contact detail ng ating pong focal. So you feel free to message me po kung ano yung mga queries ninyo. And wag lang po sana yung mga yung mga, kasi may mga post po tayo na naka-link naman na po or naka-caption na po doon yung mga downloadable forms. So i-limit na lang po siguro natin yung mga possible questions na yung queries. Let's just ask kung ano po yung talaga pong hindi pa klaro sa mga naka-input po na requirements or forms na kailangan po natin i-accomplish. And feel free to message me as vocal po. And of course, you can message po dun sa ating pong Facebook page sa ATI Region 2. And whatever documents po na kailangan i-submit during the recruitment, you can see po yung mga naka-attach na email address po na kailangan mapag-submitan ng mga requirements, or kung hindi niyo po masubmit through email is you can personally come po dito po sa ATI San Mateo and for any queries or for the submission of those requirements po. Okay. I-remind na din natin na sana walang tumatawag ng gabi, weekend. Oo, kasi para ma-entertain po kayo agad-agad ay sa mga working hours naman po, Para agad-agad ma-replyan po namin. Kasi sa mga ganong oras po ay medyo close po tayo. Saka nakasara po yung natin. And so bago po namin kayo pakawalan, baka meron po kayong mensahe sa ating po mga taga-panood at taga-pakinig sa ating programa. Gusto pasalamatan po. Go ahead. Of course, gusto ko pong pasalamatan yung mga municipalities po na walang sawa na nagpapadala or nag-endorse sa atin ng mga kabataan na gustong sumali po ng International Internship Program. And gusto ko rin pasalamatan yung ating mga RBOs, yung mga 4H, RIC, yung ating mga magsasaka-scientista, and of course yung ating FVLP na full support po sa atin sa mga programa po natin dito sa ATI. And yung mga IPs na makakasama po namin for the next month, na tuloy-tuloy po yung nagiging progress sa kanila pong association. And yung mga AEWs po na patuloy po na nakakasama natin sa different training po ng ATI. Maraming salamat po, and we hope po na sa mga susunod po na mga activities ng regular program and other commodity or banner program po dito sa ATI, patuloy po ninyong yakapin yung mga programa ng ating pong government and ng ATI. So maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. So, maraming salamat po, Ma'am Beverly, at syempre kay Ma'am Jean sa sama po sa amin ngayong araw na to. And naway magkaroon pa po tayo marami pang usapan patungkol sa agrikultura. Thank you so much and Happy Women's Month! Kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating Ugnayang ATI. Maraming salamat Engineer Beverly S. Orpilla and Ma'am Jean Randin Aquino. Siksik, liklig at umaapaw nga partner ang ating nalaman mula sa mga training under the regular program hanggang sa mga international internship opportunities na talagang malaking tulong ito para sa ating mga kabataang nasa agriculture. Tuloy po naming hinihikayat ang lahat na makisa sa mga programa, pagsasanay at aktibidad ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. At muli, kung interesado po kayo sa mga programang inaalok po ng aming ahensya, ay maaari lamang po kayong makipag-ugnayan po sa amin. Maaari po kayong tumawag po sa aming cellphone number 0949-889-6315 o kaya naman po ay bumisita po kayo sa aming official Facebook page. Hanapin lamang ang ATI Region 2. Hanapin at i-follow din po kami sa Instagram, ATIRTC2, o kaya naman po mag-email po sa aming official email address,
rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Inulit ko po rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagantabay at pagkikisa sa ating programa sa ngalan po ng aming Center Director na si Dr. Clarice Maria Galasca at buong puwersa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. At bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Women's Month, binabati po namin ang lahat ng kababaihan, lalo na ang mga kababaihang magsasaka, leader at katuwang sa agrikultura na patuloy na nagbibigay ng lakas, inspirasyon at pagbabago sa ating mga komunidad. Mabuhay po kayo. Kami po muli ang inyong nakasama ngayong araw na ito. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Batal. Maraming salamat at Mabuhay ang mga kababaihan at mga magsasakang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute. Mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI.